Mayo 30, 2003. Ang petsang ito ay hindi lamang isang numero sa kalendaryo. Ito ay isang pilat na nakaukit sa kasaysayan, isinulat gamit ang dugo sa gitna ng mainit at maalinsangang hangin ng gitnang Luzon. Hanggang ngayon, tila naaamoy ko pa rin ang lansa ng dugo na humalo sa alikabok ng daan noong araw na iyon. Sa mga maalikabok na kalsada papuntang Nueva Ecija, bitbit namin ang aming mga prinsipyo at pag-asa. Ngunit wala kaming kamalay-malay na sa dulo ng kalsadang iyon, si kamatayan ay matyagang naghihintay. Ang umagang iyon ay tila mas maliwanag kaysa sa karaniwan. Nang umalis kami sa Quezon City, ang lahat ay punong-puno ng buhay. Ang balita na darating ang kumboy ng aming pinuno, isang simbolo ng demokrasya at pagbabago, ay nagpakilos sa masa. Sa gilid ng MacArthur Highway, libu-libong kababayan ang nag-aabang. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa, may mga dalang flaglets, at sumisigaw ng ipagbabago. Pag-asa! Ang mga sigaw na iyon ay tumago sa mainit na hangin, dumadaloy sa aking dibdib at nagpapakuladad ng aking dugo. 20 anyos pa lang ako noon, isang volunteer para sa kilusan, at ang pagiging bahagi ng kumboy na ito ang itinuring kong pinakamataas na karangalan. Sakay ako ng motorsiklo sa unahan ng konvoy. Sa gitna ng alikabok, ang ugong ng mga makina ng jeep at tricycle, at ang hiyawan ng tao ay nakabibingi. Pero sa gitna ng ingay, may kakaiba akong naramdaman. Ang amoy ng panganib. Kahit na nakapapaso ang init ng araw sa Pilipinas, may gumapang na lamig sa aking gulugod. Sa bawat barangay na aming dinadaanan sa Bulacan, may mga lola at nanay na nag-aabot ng tubig at tinapay. Nakikita ko ang ningning sa kanilang mga mata. Para sa kanila, ang aming lider ay ang susi sa kalayaan mula sa kahirapan. Akala namin ang bayaheng ito ay daan tungo sa demokrasya. Hindi namin alam, daan pala ito papuntang impyerno. Habang papalapit ang tanghali, lalong tumitindi ang init. Ang langit ay asul na asul, pero ang pakiramdam ko ay bumibigat. Paglagpas namin ng San Jose del Monte at pagpasok sa mga liblib na kalsada papuntang Nueva Ecija, nagbago ang ihip ng hangin. Nabawasan ang mga bahay. Napalitan ito ng malalawak na palayan, mga matatandang puno ng akasya, at mga kalsadang walang katao-tao. Ang mga talahiban sa gilid ng daan ay tila mas yumabong, at pakiramdam ko, may libu-libong mata ang nagmamanman sa amin mula sa dilim ng mga damuhan. Si Kuya Boyet, ang kasamahan kong nakamotor sa unahan, ay sumigaw, "Pare, mag-ingat ka. Masyadong tahimik dito." Ramdam ko ang kaba sa boses niya. Veterano na siya sa mga rally at kampanya. May naaamoy siyang mali. Paglingon ko sa gilid, may nakita akong ilang luma at walang laman na truck na nakaparada sa ilalim ng mga puno ng mangga. Walang tao, pero umaandar ang makina at bumubuga ng maitim na usok ang tambutso. Hindi ito normal. Bakit may mga sasakyang nag-aabang sa kawalan? Nang mag-agaw dilim na, lalong tumahimik. Ang hiyawan ng masa kanina ay napalitan ng ugong ng gulong at ihip ng hangin. Pagdating namin sa isang liblib na barangay malapit sa San Isidro, ang katahimikan ay naging nakabibingi. Walang gumagalaw na dahon. Ito ang katahimikan bago ang bagyo. Tila ba pati ang kalikasan ay nagpipigil ng hininga para sa parating na katayan. Ang kalsada sa unahan ay paliko-liko. Ang mga poste ng kuryente ay parang mga gwardyang nakatayo, nakatitig sa amin. Bigla, ang mga sasakyan sa unahan ay pumreno ng malakas. Screech! Nagsiksikan ang mga sasakyan at motor sa likod. Anong nangyari? Bakit tayo huminto? Sa dilim sa unahan, biglang sumabog ang nakabubulag na liwanag. Hindi ito ilaw ng poste. Ito ay headlights ng mga truck at spotlight. Tumama ito ng diretso sa aming mga mata. Sa likod na nakasisilaw na liwanag, hindi namin makita kung ano ang naroon. Pero narinig namin ang tunog na hindi ko malilimutan. Borg! 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 Tunog ng mga 2x2 at tubo na ipinapalo sa mga kalasag o sa kalsada. Ang mga sigaw na kasunod nito ay hindi tao ang gumawa, parang mga demonyong nakawala sa kailaliman. Kumabog ang dibdib ko na parang tambol. Nanginig ang mga kamay ko sa manibela. Hindi ito simpleng harang. Ito ay isang patibong. Isang ambush.
Planado, malamig at walang awang paghihintay. Nakulong kami. Sa harap ay ang mga berdugo, sa likod ay dilim. Sa gilid ay mga pilapil at maputik na palayan. Wala kaming tatakbuhan. Biglang, blag! Isang malaking bato ang bumasag sa salamin ng kotseng nasa gitna. Iyon ang hudyat. Mula sa dilim, naglabasan ang isang hukbo ng mga lalaki. Hindi sila mga sundalo, kundi mga digunst o private army. May hawak silang mga itak, tubo, at pamalo na may pako. Ang mga ngiti sa kanilang labi ay hindi ngiti ng tao, kundi ng mga halimaw na sabik sa dugo. Sila ang mga atmaton na binabayaran para pumatay. Sinubukan kong umatras, pero ipit na kami. Sumigaw ang kaibigan ko, takbo. Takbo na kayo. Pero saan? Ang dilim ng gabi ay lalong lumalim at nagsimula ng umalingasaw ang amoy ng dugo. Ang aming mga pangarap, ang aming ipinaglalaban, ay ililibing ngayong gabi kasama ng alikabok ng Nueva Ecija. Nagsimula na. Bumukas na ang pinto ng impyerno. Ang araw ay tuluyan ng lumubog sa kanluran, nag-iiwan ng kulay dugong langit. Nasa teritoryo na kami ng mga warlord. Ang kalsada ay masikip, kasya lang ang dalawang sasakyan. Ang mga puno ng niyog sa gilid ay parang mga saksi na walang magagawa. Karaniwan, sa ganitong oras, makikita mo ang mga magsasaka na pauwi galing sa bukid, mga kalabaw na humihila ng kariton. Pero ngayon, walang tao. Sarado ang mga bintana ng mga bahay kubo. Kahit aso, hindi tumatahol. Alam ng mga taga rito na may mangyayari. Takot ang naghahari. Binagalan ko ang takbo ng motor. Si Zaldi, isang kasamahan kong aktibista na angkas ko, ay tinitigan ko sa side mirror. Tagaktak ang pawis niya kahit mahangin. Tol, tingnan mo yung gilid, bulong niya. Yung mga tambak ng bato at kahoy. Tinignan ko. Tama siya. May mga tambak ng bato at putol na kahoy sa gilid ng daan na parang sadyang inilagay doon. Hindi ito pang construction. Walang trabahador. Ang mga batong ito ay bala. Inihanda para ibato sa amin. Kinilabutan ako. Planadong planado. Pagdating namin malapit sa isang kurbada, nakita namin ang ilang pampasaherong jeep at truck na nakaparada. Puno ito ng mga lalaking may itim ang budhi, maskulado at halatang nakainom. Ang mga mata nila ay mapupula, nanlilisik. Nakahawak sila sa mga tubo at baseball bat. Nang dumaan kami, hindi sila gumalaw. Nakatitig lang sila. Yung tingin ng isang buhaya sa baybe na malapit ng sakmalin. Sige, mauna kayo. Magkikita tayo sa dulo, ang sinasabi ng mga mata nila. Nasa gitna ng kumboy ang sasakyan ng aming leader. Pinalibutan ito ng mga security volunteers namin, kapit-bisig para magsilbing human shield. Alam namin, hindi ito ordinaryong gabi. Biglang may humarurot na motorsiklo, nilampasan ako. Ang rider ay lumingon at mumisi, isang nakakainsultong ngiti. Nakita ko ang kinang ng balisong sa kanyang baywang. Spotter siya. Tagabigay ng hudyat na pumasok na ang mga biktima sa bitad. Madilim na talaga. Ang alikabok ay sumasayaw sa ilaw ng mga headlights. Naalala ko ang nanay ko. Ang tatay ko. Anak, delikado ang politika sa probinsya. Mag-ingat ka. Tama ba sila? Huli na ba ang lahat? Bumagal lalo ang usad. Mas masikip ang daan. Mas mabigat ang hangin. At narinig ko na. Re-re-re-re-ki. Re-re-re-re-re-ki. 7. Hudyat. May mga anino na gumagalaw mula sa talahiban. Ang puso ko ay parang sasabog. Ang adrenaline ay dumaloy sa ugat ko. Amoy goma na nasusunog. Amoy ng put. Tumigil ang nangungunang sasakyan. Barado ang daan. At bigla, daan-daang sulo at flashlight ang sumindi mula sa dilim. Napapaligiran na kami. Ang narinig ko ay hindi boses ng tao, kundi utos ng demonyo, tirahin nyo. Walang ititirang buhay. Pagkasigaw ng utos na iyon, gumuho ang mundo. Binuksan ng mga truck sa harap ang kanilang high beams. Para kaming nasa interrogation room, nakasilaw, habang ang kalaban ay nasa dilim. Hindi ko mabilang kung ilan sila. Daan-daan?
Libo. Basta ang alam ko, para silang alon ng dagat na humahampas sa amin. Sinubukang umatras ng mga kasama namin pero wala na. Block na pati likod. Room! Room! Umugong ang mga makina pero wala kaming mapuntahan. Para kaming mga daga sa loob ng drum. Ang kawalan ng pag-asa ang pinakamasakit na naramdaman ko. Tumalon ako mula sa motor. Nanginginig ang tuhod ko pero pinilit kong tumayo. Isang estudyante sa tabi ko, hawak ang bandera, ang umiiyak sa takot. Hinila ko siya sa likod ng isang kotse. Diyan ka lang. Huwag kang lalabas. Nagsimula ang ulan. Ulan ng mga bato. Blag. Basag. Pok. Binasag ng malalaking bato ang mga salamin ng sasakyan. Narinig ko ang tili ng mga kababaihan sa loob ng mga van. Nakakapanindig balahibo. Isang lalaking may hawak na 2x2 ang humampas sa windshield ng kotseng pinagtataguan ko. Nakita ko ang ngipin niya. Tumatawa siya. Tumatawa siya habang pumapatay. Mas nakakatakot iyon kaysa sa galit. Wala na siyang kaluluwa. Sistematiko ang galaw nila. Binubutas ang gulong. Hinihila ang driver. Pinapalo ang pasahero. Mabilis. Walang awa. Sa harap ko, isang binatilyo sa motor ang natumba. Tatayo sana siya pero dinumog siya ng 5 katao. Itinaas ang mga pamalo. At bumagsak. Pak! Pak! Tunog ng kahoy sa laman at buto. Tumigil ang sigaw ng binatilyo. Gusto kong tumulong pero isang bato ang dumaan sa tenga ko. Muntik na. Ang kalsadang iyon sa Nueva Ecija ay naging katayan. Wala na ang amoy ng alikabok, amoy lansana ng dugo. Ang mga busina ng sasakyan ay walang tigil, parang humihingi ng saklolo. Pero walang pulis. Walang tanod. Alam kong nandyan lang sila sa gilid, nanonood. Hinihintay matapos ang itrabaho. Ang nasa isip ko lang, nasaan si Senator? Nasaan ang leader? Nakita ko ang mga mato na papunta sa sasakyan niya. Iyon ang target nila. Per, huwag ka nang lumapit. Takbo. Hinila ni Kuya Boyet ang braso ko. Duguan ang mukha niya. Maubos tayo dito. Sa palayan tayo dumaan. Nagdalawang isip ako. Iiwan ko ba sila? Pero hindi ito laban. Ito ay massacre. Wala kaming laban sa mga itak at baril. Tumingin ako sa palayan. Madilim. Pwedeng may ahas, pwedeng may ibang nag-aabang. Pero sa kalsada, sigurado ang kamatayan. Tumalon kami ni Kuya Boyet sa irigasyon. Tuyot ang kanal. Puro tinik at basag na bote. Masakit pero bawal sumigaw. Sa itaas, sa kalsada, lalong lumakas ang hiyawan. Nakadapa kami sa kanal. Ang tanawin sa itaas ay parang katapusan ng mundo. Ang demokrasya, karapatang pantao, lahat iyon ay nagkadurog-durog sa ilalim ng ilaw ng mga truck. Sa tapat namin, may hinilang babae mula sa van. Maawa po kayo. Wala kaming kasalanan, sigaw niya. Pero isang hambalos ng tubo ang nagpatigil sa kanya. Crack! Tunog ng nabaling buto. Bumagsak siya, pero tinadyakan pa rin siya. Ang kanyang dilaw na panyo ay nilipad ng hangin, puno ng putik at dugo. Nanggigil ako. Gusto kong lumaban. Pero pinigilan ako ni Kuya Boyet. Huwag. Mamamatay ka lang. Tama siya. Ang mga sigaw ay parang koro sa impyerno. Tulong! Nanay ko. Pero tinatabunan ito ng halakhak ng mga demonyo. Huli ka. Ito pa isa, palo sa ulo. Sa ulo. May naririnig akong 7. Rerky. May nagmamando. May commander ang operasyong ito. Isang lalaki ang tumatakbo papunta sa direksyon namin, duguan. Hinahabol siya ng 3 maton na may dalang itak. Inabutan siya bago siya makatalon sa irigasyon. Aray ko po. Huling sigaw niya bago siya pinagtataga. Ipinikit ko ang mata ko. Ang tunog ng taga. Sak! Sak! Parang humihiwa sa puso ko.
Amoy gasolina na. Sinusunog na nila ang ebidensya. At ang amoy ng dugo, amoy kalawang, amoy karne, ay nakakasulasok. May lumapit na lalaking may flashlight sa kanal. Nagpigil ako ng hininga. Kung makita kami. Tapos na. Dumaan ang ilaw sa paanan ko. 1 pulgada lang ang layo. Wala dito, pare, sabi niya. Umalis sila. Kailangan nating umalis dito, bulong ni Kuya Boyet. Mag-clearing operation na sila. Sa talahiban tayo. Gumapang kami sa putik. Ang mga tinik ay bumaon sa tuhod at palad ko. Pero wala na akong pakiramdam. Naging hayop na kami na tumataka sa mga ngaso. Iniwan namin sa likod ang mga iyak, ang dugo, at ang isang malagim na gabi sa kasaysayan ng politika. Sumilip ako sa huling pagkakataon. Ang kalsada ay isa ng ilog ng dugo. Ang alikabok at dugo ay naghalo sa hangin. Ang mga kasama ko, mga estudyante, magsasaka, nanay ay nakahandusay. Ang iba ay nangingisay pa. Pero hindi tumitigil ang mga berdugo. Buhay pa ba yan? Tapusin nyo. Utos ng isa. At muling bumagsak ang mga pamalo. Sa di kalayuan, nakita ko ang isang matandang nakatshirt ng kampanya, nakaluhod, nagmamakaawa. Parang awa niya na, pare-pareho tayong Pilipino. Pero hindi nakinig ang maton. Itinaas ang tubo. Isang palo. Tumumba si tatay. Tumalsik ang dugo sa kalsada. Tinakpan ko ang bibig ko para hindi sumigaw. Tao pa ba sila? Sabog ba sila sa droga? O sadyang kinalimutan na nila ang Diyos dahil sa utos ng kanilang amo? Sinisira nila ang mga sasakyan, binabasag ang salamin, hinuhugot ang mga tao at pinapatay. Biglang may sumigaw, sunugin. Sunugin lahat. Umalab ang apoy. Isang motor ang nagliyab. Ang mga anino ng mga pumatay ay sumasayaw sa liwanag ng apoy. Tara na, hila sa akin ni Kuya Boyet. Huwag ka nang tumingin. Masisiraan ka ng bait. Tumakbo kami papasok sa palayan. Ang iyak at lagim ay unti-unting humina habang lumalayo kami, pero ang galit sa puso ko ay lalong nag-alab. Madilim ang palayan. Walang buwan. Puro dawag at pilapil. Aray. Nadapa ako sa bato. Masakit ang tuhod ko. Bangon. Hinahabol pa nila tayo, sigaw ni Kuya Boyet. May mga flashlight na gumagala sa palayan. Hinahanap nila ang mga nakatakas. Ayaw nilang mag-iwan ng testigo. Naglakad kami sa dilim, ang mga dahon ng talahib ay humihiwa sa balat ko. Uhaw na ako. Doon tayo sa may kawayanan, turo ni Kuya Boyet. Biglang may tunog ng motor sa pilapil. Dapa. Subsob kami sa lupa. Dumaan ang isang motor, may angkas na may dalang mahabang itak. Wala dito pare, baka nasa kabilang sityo na, sabi nung isa. Basta pag nakita nyo, tadasin nyo na. Utos ni boss, walang buhay. Nanigas ako. Walang buhay. Hindi ito hulihan. Hunting ito. Nakaalis ang motor. Takot ka ba? Tanong ni Kuya Boyet. Kuya. Ayoko pang mamatay. Kung ganun, kilos na. Bago mag-umaga, dapat nasa ligtas na lugar na tayo. Tumingin ako sa langit. May usok pa rin galing sa kalsada. Sinusunog nila ang aming kalayaan. Nagpatuloy kami. Uhaw, pagod, sugatan. Nakarating kami sa gilid ng isang maliit na baryo. Tahimik ang mga kubo. Dati ang baryo ay simbolo ng kaligtasan. Ngayon, baka nandyan ang kalaban. Kuya, tubig. Makikiinom tayo, sabi ko. Wag. Baka bata sila ni Mayor. Baka isumbong tayo. Pag tumahol ang aso, yari tayo. At tumahol nga ang aso. Aw! 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 May mga yabag na papalapit. Mga tanod o goons. May aso doon, tignan nyo. Doon sa dayami, turo ni Kuya Boyet sa isang bunto ng tuyong palay. Sumiksik kami sa ilalim. Makati, maalikabok, nakakabahing. Pero nagpigil ako ng hininga. Ang ilaw ng flashlight ay tumago sa dayami.
Nakapikit ako. Lord, kayo na po ang bahala. Lumipat ang ilaw. Wala naman eh. Praning lang yung aso. Nakaalis sila. Nakahinga ako ng maluwag. Bakit sila ganito kasama, kuya? Tanong ko. Dahil sa kapangyarihan, Totoy. Sa politika, ang buhay natin ay barya lang sa kanila. Nang mag-agaw liwanag, nakita namin ang Key Morning Star. Pero hindi ito pag-asa, kundi paalala na makikita na ang krimen. Pagsikat ng araw, nakita namin ang kalsada mula sa burol. Mas malala pa sa inaakala ko. Mga sunog na sasakyan. Mga tsinelas, sombrero at banderitas na nagkalat sa dugo. At ang mga katawan. Nakahilera sa gilid ng daan. Dumating ang mga pulis at sundalo. Akala ko sasagip. Hindi. Kinuha nila ang mga bangkay at ibinalibag sa truck na parang mga sako ng bigas. Yung mga buhay pa, sinisipa at inaaresto. Tignan mo, gigil na sabi ni Kuya Boyet. Naglilinis sila. May bombero na nag-uhos ng kalsada. Hinuhugasan ang dugo papunta sa kanal. Gusto nilang burahin ang katotohanan. Ayun. Dalawa pa. Sigaw ng isang pulis. Nakita kami. Napaligiran na pala kami. Nakatutok ang mga di-16 na. Huwag kikilos. Paputukan ko kayo. Wala na kaming lakas. Itinaas namin ang kamay. Dinakma nila kami, pinadapa sa lupa at pinusasan. Klek! Tunog ng pagkawala ng kalayaan. Amoy ko ang lupa at tuyong dugo. Mga rebelde yan. Isakay sa truck, sigaw ng opisyal. Rebelde. Kami pa ang pinalabas na masama. Isinakay kami sa truck. Huling sulyap ko sa kalsada ng Nueva Ecija. Malinis na. Parang walang nangyari. Pero alam ko ang totoo. At hinding-hindi ko iyon makakalimutan. Dinala kami sa isang kulungan. Baka sa Camp Olivas o sa munisipyo, hindi ko alam. Blag. Sara ng rehas. Ang selda ay masikip, amoy ihi at amag. Ang ilaw ay aandap-andap. Ilang araw kaming tinorture. Tactical interrogation. Pumasok ang 2 pulis at dinala ako sa isang kwarto. May isang opisyal doon, naka-uniforme pero walang name-plate. Pirmahan mo to, sabi niya, sabay abot ng papel. Binasa ko. Kasinungalingan. Nakasulat na kami daw ang nanguna. Na may dala kaming baril at inatake namin ang mga residente. Hindi ko pipirmahan to, sabi ko. Kayo ang pumatay sa amin. Umisi ang opisyal. Iho, walang katotohanan dito. Ang totoo ay kung ano ang sabihin namin. Tumango siya sa bataan niya. Hinampas ako ng 2x2 sa binti. Aray. Pinilit nila akong pumirma. Pero sa tuwing naaalala ko ang matandang pinatay sa kalsada, lumalakas ang loob ko. Hindi ko ibebenta ang kaluluwa ko. Ilang taon na ang lumipas. Pumuti na ang buhok ko. Pero tuwing ulan at lalamig ang hangin, sumasakit pa rin ang binti ko kung saan ako pinalo. Ito ang alaala ng Mayo 30. Ang kalsadang iyon sa Nueva Ecija ay semento na ngayon. Marami nang dumadaan. Pero hindi nila alam na sa ilalim ng sementong iyon ay may dugong dumana. Si Kuya Boyet. Hindi na nakauwi. Desaparecido. Nawala na parang bula. Ako, nabuhay para magkwento. Buhay pa rin ang trauma. Pero buhay din ang pag-asa. Dahil hanggat may nakakaalala, hindi magtatagumpay ang mga nagtangkang maglibing sa katotohanan. Ito ang kwento ng isang gabi sa Pilipinas. Ang gabi kung saan namatay ang katarungan pero nabuhay ang kwento ng katapangan.